Ang nakaraan kung saan alam ng Grand Priest na sa sandaling iyon ay wala na siyang pag-asa na makatakas. Matalas ang tingin ni Goku sa pagkakataong ito at umaapaw sa kapangyarihan. Naubos na ang swerte mo, Grand Priest. Ang nakatayo sa harapan mo ngayon ay hindi na ang Gokong kilala mo. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay ganap ng nagbago. Hinding-hindi ka na makakatakas muli sa aking mga kamay. Nagngingit-ngit sa galit ang Grand Priest, ngunit ipinagkanulo siya ng oras. Bago pa siya makakilos, umatake na si Goku, tinamaan siya mula sa likuran at tumalsik sa bilis na hindi masukat ng imahinasyon. Bumagsak ang Grand Priest sa isang planeta, at isang napakalakas na pagsabog ang Humanig dito. Napatigil sa pagkagulat ang lahat ng nanonood. Sa sandaling iyon, dahan-daang bumaba si Goku, kalmado at matatag ang bawat hakbang, malamig at walang awa ang kanyang ekspresyon. Ang banal na liwanag na nagmumula sa kanyang katawan ay nagliwanag sa buong kalawakan. Nanginig ang Grand Priest habang nakaluhod, hindi makagalaw, hindi makatakas, puno ng pagkabigla at pag-ulong niyang sinabi. Saan niya nakuha ang kapangyarihang ito? Ang katawang ito, hindi na ito isang normal na katawan, ito ay walang hanggang banal na liwanag. Lumapit si Goku hanggang sa tumayo siya mismo sa harap niya. Tinitigan niya ang Grand Priest at sinabi sa malamig na tinig. Kung nakalimutan mo na, Grand Priest, hindi kailanman nakakalimot ang tadhana. Oo, nakilala ko ang ina ni Zeno at nalaman ko ang iyong katotohanan. Ang kanyang sakit ang nagsindi ng apoy ng paghihiganti sa aking kalooban. At isinusumpa ko, hindi ako aalis kahit isang hakbang mula rito hanggang malasap mo ang pagdurusa at masaksihan ang wakas na ikaw mismo ang lumikha. Pero bago ko ituloy, baka gusto nyo pa ng mga ganitong kwento, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat. Nanginig ang Grand Priest at wala siyang magawa kundi tumingin lang kay Goku. Biglang umatake si Goku, isang malakas na sipa ang tumama sa mukha ng Grand Priest at tumilapon siya pa itaas. Ngunit hindi doon natapos. Hinawakan ni Goku ang kanyang binti at buong lakas siyang ibinagsak sa lupa. Isang napakalakas na pagsabog ang sumabog, humanig sa buong planeta. Nilamon ng pagkawasak ang Grand Priest. Bumagsak ang kanyang katawan sa lupa, halos wala ng kakayahang gumalaw. Nilapitan siya ni Goku, itinaas ang kanyang kamay sa ibabaw ng Grand Priest, at nagsalita sa malamig at kalmadong tinig. Nagsimula na ang bilang ng natitira mong oras, Grand Priest. Ang bawat sandaling natitira sa iyo ay magiging apoy na unti-unting wawasak sa iyong pag-iral. Pagkasabi nito, pinakawala ni Goku ang isang napakalakas na enerhiya. Ang labis na kapangyarihan nito ay patuloy na nagtulak sa Grand Priest pababa, hanggang sa tuluyang gumuho at sumabog ang buong planeta. Kumalat ang pagkawasak sa kalawakan, at ang malakas na enerhiya ay umabot hanggang sa Earth. Nakatayo sina Vegeta, Whis, at ang Royal Creation, nakataas ang kanilang mga kamay, pilit na pinipigilan ang puwersang maaaring magwasak sa planeta. Nagliwanag ang mga mata ni Vegeta sa paghanga at pananabik habang sinabi niya. Alam kong babalik ka, Kakarot, pero hindi ko inakala na ganito nakataas ang mararating mo. Isang galaw mo lang, binago mo ang lahat. Tahimik namang nakatayo si Zeno, lumaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha, habang hinihintay ang huling pagbubunyag ng katotohanan. Samantala, ang Grand Priest ay nakahandusay sa isang lumulutang na bato sa gitna ng kalawakan, parang sirang manikang iniwan ng kapalaran. Tahimik ang kanyang mukha, walang galaw, walang salita, walang anumang bakas ng isip o damdamin. Para bang nagyelo ang buong pagkatao niya sa huling sandaling iyon, ganap na walang kakayahang lumaban o tumakas. Bigla, ang batong kinalalagyan niya ay nagkapira-piraso dahil sa isang marahas na pagsabog ng enerhiya. Si Goku ang may gawa nito. May mapanganib na ngisi sa kanyang mukha habang malamig niyang sinabi. Hoy! Wala nang oras para magpahinga. Bukas na ang tarangkahan, at naghihintay na ang pagdurusa. At bawat segundo nito ay mas masahol pa kaysa sa kahit anong iyong isipin. Nanatiling walang galaw ang Grand Priest, parang rebultong walang kaluluwa. Walang emosyon ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay blankong nakatitig sa kawalan. Hindi pa rin niya lubos na nauunawaan ang nangyari. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, nananatili ang kanyang kumpiyansa, umaasa pa rin siya sa sinaunang kaalaman at mga lihim na planong matagal na niyang inihanda.
Nakatayo si Goku sa harap niya, tahimik na nagmamasid, hinihintay ang kahit katiting na reaksyon na salita o galaw. Ngunit sa sandaling iyon, may napansin ang Grand Priest sa kaibuturan ni Goku, isang bagay na hindi pa niya kailanman nakita. Ang kwintas ngayon ganap nang nagsanib sa mismong diwa ni Goku. Ito'y konektado na sa kanyang puso at kaluluwa. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ng Grand Priest, tila ba ang bagong tuklas na ito ay tahimik ngunit ganap na binago ang direksyon ng lahat ng kanyang plano. Bigla, isang liwanag ang nagliyab sa kanyang dibdib mula mismo sa simbolong nakaukit sa kanyang balat. Nagningning ang kanyang mga mata, at isang nakakatakot na aura ang bumalot sa kanyang katawan, mabilis na lumalakas at umaabot sa paligid nilang dalawa. Muling humo pa ang kaguluhan nang mapansin ni Goku ang isang nakapagtatakang katotohanan, ang katawan ng Grand Priest ay ganap ng gumaling. Wala ni katiting na bakas ng mga sugat o pinsalang tinamo niya kanina. Para bang hindi kailanman naganap ang matinding labanan. Ngumisi si Goku at matalim na nagsalita. Mabuti na iligtas mo ang sarili mo. Pero huwag mong kalimutan, mula ngayon, bawat segundo ng buhay mo ay isang sinadyang parusa. Sa bawat sandaling patuloy kang nabubuhay, mas lalo lamang titindi ang paghihirap mo. Kung namatay ka noon mas mabuti pa sana para sayo. Nanatiling tahimik ang Grand Priest. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, malinaw ang kanyang paniniwala. Kung hindi ko man narating ang lugar na aking hinahanap, nagpapatuloy pa rin ang aking plano. Oo, mas mabagal kaysa sa inaasahan, ngunit sa huli, sa akin pa rin papanig ang wakas, anuman ang mangyari. Samantala, sa Earth nasaksihan ng lahat ang napakadakilang tanawing nagaganap sa kalawakan. Ramdam ni Vegeta ang bigat ng paparating na panganib at binalaan si Whis. Maghanda ka. Ang susunod na mangyayari ay hindi na basta laban lang. Isa itong banta na kayang yumanig sa buong pag-iral natin. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nagsalita ang Grand Priest sa harap ni Goku. Ang kanyang tinig ay malamig, malakas, at puno ng hamon. Kung sa tingin mo'y kalkulado ang parusa mo Goku, gusto ko pa. Dagdagan mo ang bawat sandali kung kaya mo, ikagagalak ko iyon. Napukaw si Goku sa mga salitang iyon. Sa isang iglap, sumugod siya pasulong sa nakakatakot na bilis. Ngunit hindi umatras ang Grand Priest, sinalubong niya ang pag-atake ng may kapantay na lakas. Para silang dalawang magkasalungat na puwersa ng iisang kapalaran, purong karahasan at banal na kapangyarihan na walang tigil na nagsasalpukan. Nagbanggaan sila sa mismong puso ng universe. Ang kanilang mga galaw ay napakabilis, at hindi kayang sundan ng kahit sino. Ang tunog ng kanilang mga banggaan ay umalingaw-ngaw sa kalawakan, at bawat alon ng enerhiya ay yumanig sa mundo at sa mga bituin sa paligid. Sa bawat pagyanig, tila ang mismong universe ay nabibigatan at halos bumigay sa matinding presyon. Sa Earth, naramdaman ni Vegeta at ng iba pa ang isang di pangkaraniwang puwersang dumidiin sa planeta, pilit na pumapasok sa atmosfera nito, na para bang sinusubukang durugan ang lahat ng nabubuhay. Bawat sandali ng labang ito ay naglalagay sa planeta sa panganib, at lalo pang pinatitindi ang takot at pangamba sa puso ng kanilang mga kaibigan. Nanginig si Krillin at halatang may takot na nagsabi, "Diyos ko, mawawasak ang Earth. Ano bang nangyayari doon?" Itinaas ni Gohan ang kanyang tingin sa langit. Lumaki ang kanyang mga mata habang sumisigaw sa matinding pangamba. Anong klaseng labanan ito? Ramdam ko ang bawat suntok nila, parang ilang metro lang ang layo mula sa atin. Si Vegeta at ang iba pa ay sabay-sabay na naglabas ng buong lakas, pilit na bumubuo ng depensa upang protektahan ang planeta. Samantala, patuloy ang mabangis na sagupaan ni Goku at ng Grand Priest, bawat banggaan ay lumilikha ng malalakas na alon ng enerhiyang yumanig sa buong kalawakan. May mga planeta na nadurog at sumabog sa bigat ng kanilang mga salpukan. Ang laban ay hindi na basta laban lang ng lakas, ito ay naging pagsubok sa mismong pag-iral, isang labanan para sa kahulugan ng kapangyarihan at sa hangganan ng kung ano ang kayang tiisin ng buong universe. Nayanig si Vegeta sa hindi matiis na presyon, nilamon ng galit, at sinabi, "Hindi ako makapaniwala, anong klaseng kapangyarihan ito? Tatlo kaming mandirigma na desperadong pinoprotektahan ang planeta, pero ang presyon na nagmumula lamang sa kanilang dalawa ay sobra-sobrang nakadudurog.
Kakarot, anong uri ng anyo ang nakuha ng katawan mo? Anong klaseng lakas ito? Sa kalawakan, halos patas ang sagupaan ni Goku at ng Grand Priest. Nagsalita si Goku, tapos na ang laro. Nagsisimula na ang paghatol. Biglang sumabog si Goku sa napakalakas na enerhiya, na para bang hawak niya ang buong universe. Sa mismong sandaling iyon naglabas din ng napakalakas na enerhiya ang Grand Priest, sumisigaw ng galit na lampas sa imahinasyon na tila nais tapusin ang labanan sa isang iglap lang. Sumigaw si Vegeta ng buong lakas. Ibuhos ninyo ang kapangyarihan hanggang sa sukdulan. Maaaring sumabog ang buong planeta sa isang sandali. Pinakawalan ni Goku at ng Grand Priest ang lahat ng kanilang enerhiya, walang itinira ni Katiting. Ang gitna ng kanilang banggaan ay mistulang isang bituing sumasabog at yumanig ang buong universe sa lakas ng pagsabog. Sa ibabaw ng daigdig, sina Vegeta, Whis, at ang Royal Creation ay nagsisigaw at ibinibigay ang lahat ng kanilang lakas. Pilit na pinuprotektahan ang planeta mula sa paparating na pagsabog. Takot na takot ang kanilang mga kaibigan, kumakabog ang mga dibdib, at halos hindi makapaniwala ang kanilang mga mata sa nagaganap. At pagkatapos dumating ang napakalaking pagsabog. Ang nagbanggaang enerhiya ni Goku at ng Grand Priest ay sumabog sa isang karahasang hindi kayang ilarawan. Nagpakawala ng isang nakapipinsalang shockwave na ang epekto ay umabot hanggang sa mismong daigdig. Lumuhad ang Grand Priest, baka sa kanyang mukha ang matinding pagkapagod, at ang kanyang katawan ay malinaw na tinamaan ng huling pagsabog na pinakawalan ni Goku. Ngunit biglang nagliwanag ang simbolo sa kanyang dibdib, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang misteryosong liwanag, tila ba may isang nakatagong kapangyarihang nagising at nagsisimulang umagos mula sa kanyang kaibuturan. At dito na nagtatapos ang Chapter 2. Subscribe na para sa kasunod nito. Salamat.